Ate, nilingon lang ni Ditas ang kapatid, pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagluluto. Pero natigilan siya nang naramdaman niya ang maliit nitong mga braso na pumaikot sa baywang niya mula sa likuran niya. Kasunod nun ay narinig niya na ang pagsinghot nito, kaya naman nalaman niyang umiiyak ito. Hinawakan niya ang mga braso nito na nakapaikot sa baywang niya at saka ito tinanggal. Anong sasabihin mo? Iinsultuhin mo na naman ba ako? Kung ganun lang naman ang gagawin mo, huwag mo na lang akong kausapin habang buhay. Masungit na sambit niya rito, but she didn't mean that. She's still her sister. After all, nagtatampo lang talaga siya rito, kasi napakapanira nito sa lahat ng desisyon niya. Tapos na insulto pa siya sa mga sinabi nito. Sumangot ito at pinunasan ang mga luha na nasa pisngi nito, gamit ang sarili nitong mga palad. Sorry, ate, sorry, kasi hindi ko agad napansin na sumusobra na pala ako. Sorry, kasi lagi kitang kinokontra sa mga ginagawa mo. Ayoko lang naman kasi na mapahamak ka. Nag-aalala ako sa'yo, ate, kaya parati kitang pinagsasabihan, pero sumusobra na pala ako, dahil hindi ko na napapansin na nasasaktan ko na pala ang feelings at ego mo. Ikaw yung ate rito sa atin, matanda ka sakin, tapos ang lakas ng loob kong pagsabihan ka. Hindi siya sumagot, nanatili lamang siyang nakinig dito habang diretsyong nakatingin dito. Alam mo namang mahal na mahal kita, ate, di ba? Ayaw ko lang nang napapahamak ka. Kaya kita sinusubukang pigilan sa mga ginagawa mo, pero sa pagkakataong mukhang nagkamali nga ako. Alam kong nahihirapan ka na sa buhay natin at gusto mo nang makaahon, kaya kahit na maling paraan ang naiisip mo, ginagawa mo pa rin para lang maialis tayo sa hirap. Pero sa nakikita ko nitong mga nakaraang araw sa inyong dalawa ni Sir Manuel, mukhang wala naman pala akong dapat na ipag-alala. Mabait si Sir Manuel, matulungin siya sa kapwa niya, magalang siya, maginoo, marunong siyang makisama, at higit sa lahat, mukhang sincere naman siya sa lahat ng ipinakikita niya sa iyo. Talagang malilin ako dahil nahusgahan kita nang hindi ko napapansin. Siguro nga tama ka, sa kabila ng mga ambisyon mo, may kakayahan ka pa rin namang magmahal. Tama ka rin na hindi naman mahirap mahalin si Sir Manuel, dahil sa lahat ng mga magagandang katangian niya. Kaya sorry talaga, ate, sana mapatawad mo ko. Ayoko nang nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Dalawa na nga lang tayong magkapatid, mag-aaway pa ba tayo? Kaya, please, ate, patawarin mo na ko. Napabuga siya ng hangin at pinigilan ang sarili na mapangiti, dahil sa mga narinig na sinabi ng kanyang kapatid. Kahit kailan talaga, bakit ba ganito ang kapatid niya, sa kanilang dalawa? Kung umasta ito ay parang ito ang panganay, aminado naman siya na may pagka-immature talaga siya minsan, kaya minsan talaga'y parang naapakan ng ego niya kapag pinagsasabihan siya ng nakababata niyang kapatid. Pero sa kabila nun, hindi niya rin naman mapigilan ng maging proud sa kapatid, kasi lumaki itong ganito. Aminado naman kasi siya na masama talaga ang ugali niya at wala siyang pakialam sa kapwa niya, kaya nagpapasalamat siya, dahil hindi lang aking ganun ang kapatid niya. Ano na, ate, hindi mo tatanggapin ang sorry ko, hindi mo na talaga ako kakausapin habang buhay. Tigilan mo na nga ang drama mo, ang pangit mong umiyak, at saka siya na mismo ang nagpunas sa luhaang mukha ng kapatid. Kadiri, inuuhog ka pa. Kinausap mo na ako, pinatatawad mo na ba ako? Muli siyang umirap dito. Ano pa nga ba? Sayang naman yung mahabang speech mo, kung hindi ko tatanggapin ang sorry mo, pero, sana nag-English ka, para sana medyo sosyal, magaling ka namang mag-English, di ba? Natawa ang kapatid dahil sa huling sinabi niya, at saka siya mahigpit na niyakap. Sige ate, next time mag-English na ako, kaya mahina niya itong binatukan, pero nakayakap pa rin naman dito. Talagang gusto mo pa ng next time, ha? Subukan mo at itatapon na kita sa dagat. Marunong akong lumangoy, ate, at least ayos na sila ngayon. Ayaw rin naman niya nang nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawa ang magkapatid, kasi tama ito, dalawa na nga lang sila, mag-aaway pa ba sila? Hey, mabuti na lamang talaga't mapagkumbaba ang kapatid niyang ito, dahil kung hindi't pareho silang mataas pa sa mga bundok ang pride, paniguradong hanggang ngayon ay nagbabardagulan pa rin silang dalawa. Isang linggo ring nagstay si Manuel dito sa Avida, dahil hindi siya pwedeng umalis, hanggat hindi umaalis ang asawa niya. Text na nga sa kanya si Ditas, kaya hindi siya mapalagay, dahil nagtatampo na ito sa kanya. Inip na tuloy siya't gusto nang puntahan ang dalaga sa isla, miss na miss niya na rin kasi ito,
Gusto niya na itong may akap at mahalikan, pero kailangan niyang mag-ingat, dahil parang nagtataka na ngayon sa kanya ang asawa niya. Are you okay, Manuel? Kanina ka pa silip ng silip dyan sa phone mo. Pansin sa kanya ni Angela, na hindi niya napansing narito na pala sa sala. Wala naman, nag-text lang si engineer sakin, may problema na naman daw kasi sa isla. Pagdadahilan niya, napakagaling niya talagang magsinungaling, parang normal na nga lang sa kanya at natural niya nang nagagawa. Again, what's the problem, then? Kunot noong tanong nito. Sa materials lang, pero madali na lang masolusyonan yun, don't worry, simpleng sagot niya. Anyway, let's go, kapag kway-aya niya narito, dahil ngayong araw na ang alis nito patungong Italy. Okay, let's go, sagot nito, at saka nilingon ng anak nila na abala sa paglalaro ng puzzle sa couch. Waffen, baby, let's go. Siya ang nagmamaneho ng kotse, si Angela naman ay nasa front passenger seat na abala sa phone nito, habang ang anak naman nila ay nasa backseat na abala rin sa pagdaldal ng kung ano-ano sa kanya. Hanggang sa tuluyan na silang makarating sa airport. Aalis na ako, mag-iingat kayo rito, ha? I will call every day, paalam na ni Angela sa kanila. I will miss you, mommy, take care always, I love you. Kapwa silang napangiti ng asawa dahil sa sinambit ng anak nila. Lumapit sa kanila si Angela, at saka sila parehong niyakap. I will miss you too, baby, I love you, you too, love, I'll miss you, and I love you. I love you too, sagot niya, at saka ito nilapatan ng halik sa lobby. Take care, kayo rin dito, huwag masyadong magpapagod sa work, bibilisan at gagalingan ko ang trabaho, para mabilis akong makauwi. Ngumiti lamang siya at muling hinalikan ng asawa. Napabuga na lamang siya ng hangin, habang sinusundan ng tingin ng papalayong likod ng asawa, hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa paningin nila. Muli na lamang siyang napabuga ng hangin, ayan na naman ang guilt na nararamdaman niya. Pero muli, hindi niya yun pinansin, dahil hinihintay na siya ni Ditas sa isla. Why do you have to go on that island? You can work on that project on your office, you don't have to stay there. Kunot noong tanong sa kanya ng mother niya, narito siya ngayon sa bahay ng parents niya, dahil dito niya muna iiwanan ng anak niya, dahil pareho silang wala ni Angela sa bahay. Mom, you know how much important this project to me, please. I don't want to disappoint Dad on this. Alam mong sugal ang project na to, dahil hindi ito fully supported ni Dad. Hindi nga full support ang dad niya sa project, dahil malaki ang ilalabas na pondo para dito, at hindi ito masyadong kumbinsido sa ginawa niyang proposal sa maaaring kalabasan nito, sadyang nagmakaawa lamang siya rito para umagri sa project na ito, dahil confident talaga siya na magiging successful ito. Okay, just don't muff on this, alam mo naman ang dad mo. Ngumiti siya at magaang niyakap ang ina, don't worry, mom, I'm confident on this. I'm so proud of you, son, thank you, mom, oo. Sinabi niyang may ugaling hindi maganda ang parents niya, pero pagdating sa pagpaparamdam ng pagmamahal, the best ang mommy niya. Bakit ngayon ka lang nakabalik? Sabi mo sandali ka lang mawawala rito. Nakabusangot na salubong sa kanya ni Ditas nang makababa siya sa bangka, kaya naman agad niya itong nilapitan at niyakap. Sorry na, medyo natagalan kasing solusyonan ng problema sa bahay, huwag ka nang magtampo, ha? Nandito naman ako, na-miss kita ng sobra. Na-miss din kita, sagot nito, dahilan para mapangiti siya at muli itong niyakap. Mabutit nakabalik ka na, iho, nagawi naman ang tingin niya kay Nanay Patring nang magsalita ito, kaya kumalas siya kay Ditas. Ngumiti siya rito, oh, miss na po kasi ako nitong apo niya, tinatadtad po ako ng mga messages. I'm sorry about my grandson, mukhang patay na patay sa'yo, pagbibiro din ni Nanay Patring. Dahilan para lalong mapanguso ang dalaga. Lola naman, hay naku, kayong dalawa, halina kayo at nakahanda na ang pananghalian sa bahay, kapag kwan ay pag-aaya na ni Nanay Patring sa kanila, nagluto ako ng pinangat na laing para sayo, sinabi sa ni Ditas na nagustuhan mo raw ang niluto ko nung nakaraan. Naalala nga niya ang gabing yun, nang matikman niya ang nilutong laing ng lola ni Ditas, yun din kasi ang gabi ng unang may mangyari sa kanilang dalawa ni Ditas. Talaga po, maraming salamat po. Totoo pong sobrang sarap ng luto niyo ho. Salamat naman kung ganon,
kaya naman tuluyan na nga silang naglakad patungo sa mga kabahayan. Habang naglalakad sila ay as usual, pinagtitinginan at binabati sila ng mga nadadaanan nilang mga tao. Ngiting-ngiti naman si Ditas na nakakapit sa braso niya at hindi pinapansin ang mga bumabati sa kanila. Napansin niyang hindi masyadong kasando ni Ditas ang mga taong nakatira dito, dahil daw sa kamalditahan ng dalaga, kaya hindi ito gusto ng mga tao rito. Though, hindi naman problema sa kanya yun dahil para sa kanya, mabait naman si Ditas. Hindi lang siguro yun makita ng mga tao, dahil medyo may pagkaprangka lang talaga sa lahat ang dalaga, kaya naman napagkakamalan itong Moldita. Pero minsan ay hindi niya maiwasang mag-alala, dahil baka awayin ito rito nang hindi niya alam, pero nawawala din naman yun, dahil sa nakikita niya sa kanyang girlfriend, may pagkapalaban ito, kaya alam niyang hindi nito hahayaan na away-awayin lang ng mga tao rito. Sumapit na ang hapon, muli silang lumabas ni Ditas para maglakad-lakad sa dalampasigan. Magkahawak ang mga kamay nila't nakayapak na naglalakad sa maputing buhangin ng isla. Mabagal ang mga paghakbang na ginagawa nila, ine-enjoy ang preskong hangin, magandang tunog ng mga alon sa dagat, at ang masarap na amoy ng paligid. Ang sarap ng ganitong buhay, kung pwede lang ay dito na siya titira habang buhay kasama si Ditas. Napakalaki nga ng ipinagbago niya mula nang makilala niya ang dalaga, kailan lamang yun, pero napakabilis siya nitong binago, pati ang damdamin ko, ang bilis niya ring binago, sa isang iglap, napasok na agad nito ang puso niya. Sigurado na ba talaga siya? Napasok na ba talaga ng dalaga ang puso niya ng ganun kabilis? Napakatagal bago yun nagawa ng asawa niya, pero anong ginawa nito para magawa yun sa loob lamang ng maikling panahon? Sa lahat ng babaeng nakilala niya, ito lamang ang natatanging nakapagparamdam sa kanya ng ganito. Kahit sa mismong asawa niya, hindi niya naramdaman ang ganitong klase ng pakiramdam. Yung tipong kahit na ganito lang sila, simpleng naglalakad ng magkahawak ng kamay at magkasama, sobrang masaya at kontento na siya. Yung mga simpleng ginagawa lamang ng dalaga para sa kanya, sobrang tuwa na rin ang inihahatid nun sa kanya. Ang mga haplos, yakap, at halik na ibinibigay nito ay iba ang apektong hatid sa kanya. At ang isipin na mawawala ito sa kanya, parang hindi kakayanin ng puso niya kapag dumating ang araw na yon. Kaya naman, sigurado na siya sa nararamdaman niyang ito, mukhang nahulog na nga talaga siya kay Ditas, may mas malalim na siyang nararamdaman para dito. Pero paano si Angela? Paano ang asawa mo? Natigilan siya dahil sa naging tanong na kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano nang mangyayari sa asawa niya. Ang buong akala niya kasi ay maayos na ang lahat sa kanilang dalawa. Maayos ang naging pagsasama nila sa loob ng 5 taong pagiging mag-asawa nila. Mahal siya nito. Pero hindi niya naman kasi inasahan na dadating sa buhay niya si Ditas na sisir sa pagmamahal na binuo niya para kay Angela. Kaya ano ba ang dapat niyang gawin? Wala siyang maisip sa ngayon. At ayaw niya munang isipin at problemayin yan ngayon. Gusto niyang enjoyin muna ang mga oras at panahon na kasama niya si Ditas, ayaw niyang sirain ang mga araw na libre niya pang nakakasama ang dalaga. Dahil kapag nakabalik na ang asawa niya, hindi niya na alam kung magiging malaya pa ba siya ng ganito, nakasama ang babaeng nasa piling niya ngayon. Manuel, nilingon niya si Ditas nang basagin nito ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mahal kita, mahal mo rin ba ako? Napatigil siya sa paglalakad dahil sa naging tanong nito, dahilan para mapatigil din ito at humarap sa kanya. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagharap dito, at sa kanya ito pinakatitigan sa mukha. Mahal nga ba kita? Isa rin niyang katanungan sa kanya na mukhang alam ko na ang sagot. Wala ka bang planong sagutin ako? Ang sabi ko, mahal kita, mahal mo rin ba ako? Marahang siyang napalunok, kasunod ng marahan niyang paghaplos sa pisngi nito. Maraming dahilan para pigilan ang sarili niya. Oo, Ditas, mahal din kita, mahinang sagot niya. Alam niyang malaking kasalanan at pagkakamali ito, pero hindi noon magagawang pigilan ang paglabas ng tunay niyang nararamdaman. 2 buwan na rin ang nakalipas mula nang maging nobyo ni Ditas si Manuel, at sa loob ng maikling panahong yun, naranasan niya ang saya at pagmamahal sa piling ng binata. Hindi niya akalain na mararamdaman niya ang ganito kasarap na pakiramdam sa tanang buhay niya. Noong una kasi ay talagang ang ambisyon niyang yumaman lang ang dahilan niya kaya niya nagustuhan si Manuel, hindi niya inasahan na mahuhulog din pala siya rito. Sino ba naman kasi ang hindi mai-in love kay Manuel? Narito na kasi ang lahat ng hinahanap ng mga babae sa isang lalaki. Dahil kanya lang si Manuel,
At wala kahit isa sa mga ito ang makaagaw sa kanya sa lalaking ngayon iniibig niya, at lalaking mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Linggo ngayon, kaya naman wala ngayon dito si Manuel, dahil sa tuwing ganitong araw, kinakailangan talaga nitong umuwi sa bahay nito sa Avida. Gusto na nga sana niyang sumama rito, para sana makilala na siya ng mga magulang nito, pero lagi naman yung tinututulan ng binata na parang ayaw siyang ipakilala sa parents nito. Bakit naman kaya? Baka matapobre ang parents nito. Ayaw ng parents nito sa mga babaeng tulad niya. Wala siyang pakialam kung ganun, at wala ring pakialam ang mga ito sa relasyon nilang dalawa ni Manuel. Pero huwag naman sana, dahil ayaw naman niyang magkaroon ng problema sa mga magiging future biyenan niya. Kaya sana lang ay may ibang sapat at magandang dahilan si Manuel, kung bakit ayaw pa siya nitong isama sa Avida. Hihintayin niya ang paliwanag sa dahilan na yun. Kahit na nobyo niya na si Manuel, tuloy pa rin sa trabaho na paggawa at pagbebenta ng mga bilaw. Gusto nga ni Manuel na suportahan na sila, para hindi na nila kailangang magpakapagod pa sa paggawa ng mga bilaw. Kaso, mahigpit yung tinanggihan ng lola niya. Hey, ang arte talaga minsan ng lola niya. Sa halip na paarap buhay na lamang siya ngayon, heto siya't nagkakanda sugat-sugat pa rin ang mga kamay. Dahil sa paggawa ng mga cheap na bilaong ito, hindi na ito nababagay sa kanya ngayon, dahil pwedeng-pwede na siyang yumaman dahil kay Manuel. Medyo naiinis tuloy siya sa lola niya, nagdesisyon na ang kanyang mahal na lola, kaya naman sa tuwing nandito si Manuel, tinutulungan na lamang siya nito sa trabaho niya, para hindi raw siya masyadong mapagod. Kaya kailangan na talagang dumating ang oras na may kasal siya rito, para tuluyan na silang makaalis sa islang ito, at saka, para hindi na mag-inarte pa ang lola niya sa pagsuporta sa kanila ni Manuel, dahil asawa niya na ito. Hey, kailan niya kaya balak mag-propose sa akin? Kinikilig na siya agad sa isipin pa lang na yun. Ate, napalingon siya sa direksyon ng kapatid, nang bigla na lamang itong dumating at tawagin siya. May bisita ka, kapag kway anito't nilinggan ang lalaking nasa likuran nito. Binitawan niya ang hawak na bilaw, nang makita niya ang nakangising si Ernesto. Bakit narito ang lalaking ito? Akala niya ay habang buhay na itong hindi babalik dito magmula nang ibenta nito ang isla. Ano naman kayang masamang hangin ang nagpadpad sa lalaki rito? Anong ginagawa mo rito? Lalapit sana ito sa kanya para yakapin siya, pero mabilis siyang umatras para umiwas dito, dahilan para unti-unting mawala ang ngisi sa mga lobby nito. Sabihin mo na lang ang kailangan mo at umalis ka na, masungit na sambit niya rito, at saka tiningnan ng kapatid niya at sinenyasan ito na umalis, kaya mabilis itong sumunod at lumabas muna ng bahay para iwan silang dalawa ni Ernesto. Napabuntong hininga si Ernesto, at saka pilit na ngumiti sa kanya. Nagtatampo ka ba dahil ang tagal kong hindi nagpakita? Sorry na, alam mo namang nagkaroon ako ng kaunting problema sa Avida, di ba? But, don't worry, dahil naayos ko na ang lahat ng yun at wala na kong problema pa. Pwede na kong magstay rito kasama mo. Hindi na ako aalis, at hindi na tayo magkakahiwalay, kaya huwag ka nang magtampo, ha? Muli siya nitong sinubukang lapitan, pero muli ay mabilis niya pa rin itong iniwasan. Pwede ba, Ernesto? Talagang inaasahan mo na pagbalik mo rito ay magiging ganun pa rin ang relasyon natin? At saka, hindi naman talaga naging tayo, di ba? Nanliligaw ka pa lang sakin. At alam na alam mo ang dahilan kaya ako pumayag na magpaligaw sa'yo. Siyempre, nang dahil sa pera at para yumaman, alam niyang masakit itong sasabihin niya. Pero kailangan niya itong sabihin para tigilan na siya ni Ernesto, kasi may Manuel na siya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Kapag nalaman nito na ang ipinalit niya rito ay ang mismong kaibigan nito, siguro, kailangan niya munang kausapin si Manuel bago niya sabihin sa lalaking ito ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Baka kasi mag-away ang dalawa at masira ang pagkakaibigan ng mga ito. Alam niya rin ang karakas nitong si Ernesto, masama itong magalit, baka kung ano pa ang maisipan nitong gawin kay Manuel dahil sa galit nito, kaya hindi niya muna sasabihin dito ngayon, saka na lang, kapag nakausap niya na si Manuel, kailangan niya rin kasing sabihin kay Manuel na nagkaroon na ng something sa kanilang dalawa ni Ernesto noon, hindi niya pa kasi niya nababanggit sa binata. Dahil mayaman ka, mabilis na putol niya rito na mabilis na nagpabakas ng sakit sa mukha nito. Medyo nagigilty siya, pero nagsasabi lang naman siya ng katotohanan, kaya sa tingin mo talaga gugustuhin pa rin kita. Ngayong wala ka ng pera, ibinenta mo na nga tong isla, tapos aasahan mong sasagutin pa kita? Iyoko na sayo, Ernesto.
Kaya tigilan mo na ako, gusto kong makasama habang buhay ay ang lalaking kayang mag-ahon sa akin sa hirap, tulad ni Manuel, hindi ang tulad mo na. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, sasamahan lang ako sa hirap. Bakas na bakas ang sakit sa mukha nito, dahil sa mga salitang binitawan niya, pero hindi niya na yun babawiin, dahil katotohanan lang naman ang mga sinabi niya, ngayong mahirap na ito, wala na siyang planong sagutin ito, lalo na ngayong may Manuel na siya na ubod ng yaman, wala itong panama sa boyfriend niya ngayon. Kaya, sorry na lang, Ernesto, kung hindi ka sana nagpakaloko sa sugal at naghirap, di sana sayo ako ngayon, pero buti na lang talaga't naghirap ka, kundi, hindi ko sana makikilala si Manuel. Curse her to death, dahil sa kasamaan ng ugali niya, pero wala siyang pakialam, dahil ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang makaalis na sa putikang buhay na to, at mamuhay sa malagintong buhay kasama si Manuel. Umalis ka na, Ernesto, ayaw na kitang makita kahit na kailan. Naglalakad siya palabas ng mga kabahayan at patungo sa daanan papuntang falls, pero napatigil siya nang harangin siya ng isang higad na sinuutan ng damit. Napairap na lamang siya, ano na namang kailangan mo, Minda? Ang babaeng ito ay ang kanyang mahigpit na kaaway rito sa isla, masyado kasi itong insecure sa kanya dahil mas habulin siya ng mga lalaki kesa rito. Mas maganda naman talaga siya rito, maputi lang ito dahil anak ito sa kanunang nanay nito na hindi naman pinanindigan, dahil may ibang pamilya na pala, ang lakas ng loob nitong magyabang na ibang lahi ang tatay, kabit naman pala ang nanay. Nakita ko si Ernesto na pumunta sa inyo, ano, binalikan mo? O, baka naman si Ernesto muna habang wala si Manuel, malandi ka talaga. Ngumisi siya pabalik, kung inaakala nito na may insulto siya sa mga sinasabi nito, nagkakamali ito. Alam mo, Minda, sabihin mo na lang kasi na naiinggit ka, dahil ang lahat ng lalaking nagugustuhan mo, sa akin napupunta, hindi kasi mahilig sa hipon ang mga lalaking nagugustuhan mo, dun ka na lang kasi sa mga mangingisda, dahil paniguradong favorite nila ang mga hipon na katulad mo. Ang lakas magsimula ng gulo, hindi naman pala kaya, weak, wala naman kasi talagang panama ang babaeng ito sa kanya sa lahat ng bagay. Pero ang lakas pa rin ng loob na simulan siya. At least, hindi ako katulad mo na isang gold digger. Alam naman ng lahat na pera lang ang habol mo dun sa dalawang lalaki. Nakakadiri kang babae, hindi ka ba nahihiya? Gumagamit ka ng kalandian para yumaman. Yang pinagmamalaki mong ganda lang naman ang meron ka. Pero ito, sabay turo sa sentido nito. Wala ka nito, dahil bobo ka at walang pinag-aralan. Kaya nga, yang katawan mo na lang ang ginagamit mo para umasenso. Nakakaawa ka. Pathetic woman, at saka ito sarcastic na tumawa. Napakuyom na ang mga kamao niya. Pero hindi niya yun ipinahalata, dahil hindi siya magpapatalo sa higad na ito. Yang ipinagmamalaki mong utak na lang ba talaga ang maipanglalaban mo sakin? Ano kung matalino ka at nakapagtapos ng high school with honor, san ka naman dinala ng talino mong yan, di ba? Nandito ka pa rin sa isla at naghihirap, ikaw ang pathetic sa ating dalawa. Minda, tandaan mo yan, dahil ako, makakaalis na ako rito, samantalang ikaw, mabubulok na lang sa islang ito habang buhay. Medyo naiinsulto talaga siya kapag ipinagmamalaki na nito ang talino nito, at nakapagtapos ito ng high school kahit papaano, habang siya'y grade 7 pa lamang, ay huminto na, dahil mas pinili niya na lamang ang tulungan ng lola niya, dahil ayaw niya na talagang pumasok sa eskwela, dahil naiinggit lamang siya sa mga kaklase niyang may kaya sa buhay. At isa pa, hindi talaga siya biniyayaan ng talino, di gaya ng kapatid niya na isa ring humahakot ng mga medalya, ang sabi ng lola niya ay nagmana raw siya sa tatay niya, habang si Inyang naman daw ay minana ang katalinuhan ng nanay nila. Pero at least maganda siya, at mas maigi pang yun na lamang ang gamitin niya para umasenso sa buhay. Kaya tawagin na siyang gold digger o ano pa mang pang-iinsulto ang itawag sa kanya. Wala siyang pakialam, dahil walang makapipigil sa kanya sa pag-abot sa minimithi niyang magandang buhay. O Ernesto, iho, nandito ka pala, bakit mag-isa ka rito? Nasaan si Ditas at Inyang? Napalingon si Ernesto sa direksyon ni Nanay Patring na kapapasok lamang galing sa labas. Aalis na rin po ako, Nay, bumisita lang talaga ako. Matapos ng mga sinabi sa kanya ni Ditas, walang hiyang babaeng yun, niloko siya nito, tapos ngayon iiwanan siya nito sa ere nang dahil sa walang kwentang dahilan na yun, he can't believe it.
Aalis ka na agad, kanina ka pa ba rito? Inilibot nito ang paningin sa loob ng bahay. Nasaan ba ang mga apo ko't mag-isa ka lang dito? Teka muna't gagawan muna kita ng merienda. Huwag na hunay, kailangan ko na rin talagang umalis, babalik na lang ako next time. Ganun ba? Kung ganun, sige na, mag-iingat ka, ha? At siguraduhin mong babalik ka. Ang tagal mong hindi nagpakita rito sa isla, kung ano-ano na naman sigurong kalokohan ang mga ginagawa mo, ikaw talagang bata ka. Tumawa lamang siya, dahil sanay na siya sa matanda, dahil mula nang makilala niya ito, parang nagsilbing ina na talaga ito para sa kanya. Pero sinaktan lamang siya at ginamit ng magaling nitong apo, kumirot ang dibdib niya nang maalala ang mga pinagsasasabi ng dalaga sa kanya kanina. Sige, Nay, aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Opo, yun lang at tuluyan na siyang umalis, na kumikirot ang dibdib. Dahil sa pagkabigo sa babaeng ang tagal niyang niligawan, yun pala ay pineperahan lamang siya. Naikayam niya ang mga kamao niya. Ang lakas ng loob nito na itapon na lamang siya matapos siya nitong gamitin, akala ba nito ay ganun-ganun na lang yun? Walang nanloko sa akin, at nakatakas ito. Oh, Ernesto, nakabalik ka na pala, hinahanap mo ba si Ditas? Tanong ng nakasalubong niyang ginang. Nginitian niya ito, kababalik ko lang po kanina, tanging sagot niya. Hindi niya na kailangan pang hanapin ang babaeng yun, dahil sisiguraduhin niyang sa huli ay ito na mismo ang kusang lalapit sa kanya. At magmamakaawang balikan niya. Humanda ka, Ditas, ang tagal mong hindi nagpakita rito mula nang maibenta mo itong isla sa kaibigan mo. Ay oo nga pala, hindi ba't nanliligaw ka kay Ditas? Kumusta naman kayo ng kaibigan mong si Sir Manuel, siya ba ang dahilan kaya ang tagal mong hindi nagpunta rito? Nangunot ang noo niya sa sinabi nito, pero nakuha nito ang interest niya. Ano hong ibig mong sabihin, anong nangyari dito habang wala ako? Mali ba ako? Hindi mo talaga alam, yung si Ditas at si Sir Manuel, magnobyo at nobya na. Nagulat nga kami, kasi ang alam talaga namin ay nanliligaw ka kay Ditas. Napaawang ang lobby niya sa narinig, kung ganun ay ito pala ang dahilan kaya napakadali na lamang para kay Ditas ang ibasura siya, dahil may ipinalit na pala itong bago. Ngingisi-ngisi ito habang nakatitig sa direksyon na ngayon ay sweet na sweet sa isa't isa na sina Manuel at Ditas sa may falls. Malayo siya sa mga ito, pero malinaw na malinaw sa mga mata niya kung paano magharutan ang mga ito. Manuel, mahina siyang tumawa, ano kaya ang magiging reaksyon ng asawa mo? Kapag nalaman niya itong kalokohang ginagawa mo, kapag kway bulong niya sa hangin, saka muli ay mahinang humalakhak.